Na naman tayo. Baliktad kami ng mister ko. Ako ang nag-work at siya ang nasa bahay. Obligasyon ko ba na pati personal na kailangan ng anak at ex niya, ako ang magbigay? Abay di hindi. Hindi mo naman anak yun Anak yun ng lalaki, okay? Siyang may responsibilidad noon, hindi ikaw. 10 years together, 8 years married na kami ni mister. Ang setup namin ay baliktad. Ako ang nagtatrabaho at siya ang nasa bahay ever since nanganak ako sa panganay namin. Okay na okay lang naman sa akin kasi sapat naman kahit paano ang income ko, earning 50 to 80k plus a month usually. Ang asawa ko ay may tig-isang anak sa ex-partners niya. Partners? Nakadalawa na? 2 kids. Ngayon no problem sa akin magbigay para sa mga bata kung humihingi siya kasi I feel like obligasyon niya yun at since di siya nakapagtrabaho kasi nakastay sa bahay para sa mga anak namin na dalawa. 7 and 6 years old. Isa pa, recently, maalis ka sa bahay namin looking pa ng bago. Kasalanan mo din pala hindi mo pinagtrabaho yung mister mo. Tapos meron naman palang katulong sa bahay na nag-aalaga ng mga anak mo. Anong dahilan para hindi siya magtrabaho? Girl, hindi ko maintindihan. Merong katulong. Yun nga ang purpose noon kaya ka nag-hire ng katulong para may mag-aalaga sa bata. Para makapagtrabaho ka. Di ba ganun yun? Kasi ako ganun ang ginawa ko noon. Nung para makapagtrabaho ako, pinaalaga ko ang anak ko sa iba. Di na makapagtrabaho ako para may pambayad ako dun sa babysitter. Tapos yung asawa niya nandun sa bahay. Kasalanan mo din Kumuha ka ng buhay na medyo may kamahalan. Okay? Pero may mga times na kinokontrol ko magbigay kasi I feel like naaabuso na ako. Minsan, naiisip ko rin mga priority muna gastusin. Especially ngayon na preggy ako with our 3rd child. Ngayon mo palang nararamdaman na parang naaabuso ka na. Hindi parang talagang inabuso ka na 100%. Okay? At saka dinagdagan mo pang anak nyo. Dinagdagan mo pa rin ang gagastusan mo, Ginagastusan mo na ngayong asawa mo. Gagastusan mo pa yung mga anak niya. Diyos ko, dinagdagan mo pa ang hirap ng buhay mo. Okay. At pangatlong bata na daw. At ito pa diabetic pa siya. Abay, magastos yan, Magastos ang medicine at check-up. Bukod sa bigay sa ibang anak niya, minsan pag need ng mama ng help sa bills. Ikaw pa nagbibigay ng pera doon sa anak niya talaga. Diyos ko. Anong mundo at planeta meron itong babaeng ito? Nakapagbigay ako plus ng loan din ako to help them pay sa utang na nagamit pagpa-renovate sa house. May pinabiling aircon recently kasi nakausap. Ang sabi, huhulugan nila monthly pero di natupad. Di naman ako nag-demand sa kanila kasi wala kang pambayad daw. Aba, Diyos ko Lord, lalo mong pinahirapan ang buhay mo. Lalo mong pinahirapan ang sitwasyon ng buhay mo, lalo pa ngayon na may sakit ka, may diabetic ka. Diyos ko, unahin mo na lang yung sarili mo. Mag-focus ka dyan sa sarili mo. Diyos ko, yung pabigat mong asawa, pabalikin mo na sa kanila para wala ka nang intindihin at ang intindihin mo na lang yung bata, yung anak nyo. Tapos yung sakit mo. Yun na lang gagastusan mo. Hindi mo na siya gagastusan at yung anak niya, mga anak niya. Ay, Diyos ko po, Rudy. Ngayon, recently, humihingi si Mr. 2K daw pang-birthday ng bata at may sasalihang contest. Ang sabi ko, I'll try kasi maraming bayarin na coming. Nag-start, di masyado kumibo. Then, kagabi, nakita niya, nanonood ako ng live selling, nalaman niya. Almost 6K babayaran ko. Ang sabi, akala ko ba wala akong pera? At di na ako anong kinausap. Dapat bang mag-adjust ako? Madamot ba ako? Dapat ba nang bigay na lang? Mali ko ba? Please respect. Post. Salamat. Mali ka talaga, At saka, walang karapatan yung lalaki na magalit sa iyo kung ikaw man ay pambili mo yan ng pera, bumili ka man ng live selling na yan, or bumili ka man sa live selling ng halagang 6K or 10K pa yan, wala siyang pake. Kasi, ikaw ang kumikita ng pera, ikaw ang may pera, at ikaw ang kumita ng pera na yan, hindi siya. Kung gusto niya pala na ng 2K doon sa anak niya, ay dumilihin siya. Aba, dami niyang sinasayang na panahon. At ikaw naman, kailan ka pa magiging nanay ng iyong asawa? Okay?